Yes, of course, sir. Ano ba? On the way na ako sa munisipyo kasi aasikasuhin ko na lahat ng mga business permit ko and afterwards pupunta na ako dyan sa inyo kasi dala ko na yung unit. Of course Balot! naman. Latest to na Balot! model ng Vios 2026. Balot! Okay, sir. Balot! Wait, Balot! yes? Balot po! Balot! Ma'am, Okay. balot. Tatawag ako ulit. Hoy! Halika nga dito. Ma'am, balot po. Anong balot, ha? Ano? Masakit? Ma'am, bakit naman, ma'am? Wala naman akong ginagawa. Nagtatawag lang naman po ako ng bibili, ma'am eh. Nagtatawag ka ng bibili? Sa tingin mo ba may mga tao dito? Ako lang, di ba? So ako yung tinatawag mo para bumili ng balot mong dugyot. Ma'am, pasensya ka na po. Baka gusto niyo pong bumili. Ganon, bibili. Hindi ako bibili niyan. Ang gusto ko, durugin yung mga balot mo na wala ka na matindang ingay-ingay mo. Ma'am, huwag ka naman ganyan. Paano lang ko umatras yung client ko? Eh di nawalan ako ng pera, ha? Nawalan ako ng kita. Nang dahil sa'yo, dahil sa balot mong yan. Ma'am, sorry na po. Ma'am, baka pwede namang bumili na lang kayo kahit isa lang. O, ayan. Napakasinungaling mo talaga. Talagang sinasadya mo yung balot-balot-balot mo na pagsisigaw dyan para bumili ako. Sa tingin mo, bibili ako, naiirita ako. Pati sa boses mo, ingay-ingay eh. Pasensya na po, ma'am, ha? Hindi ko naman po napansin na, may kinakausap ka pa. Eh, ganyan naman talaga kayo, ha? Alibay, puro alibay. Hindi mo nakita? Laki-laki ng mata, ang sikat pa ng araw. Talaga kayo mahihirap, gagawa ng paraan para magkapera. O, anong next mong gagawin sa akin? Hablutan mo ko? O, gusto mo, bigay ko lang tong phone ko sa'yo eh. Hindi naman sa ganun, ma'am. Hindi naman ako ganyang masamang tao, ma'am. Kung ako sa'yo, ha, umuwi ka lang sa inyo. Kasi dito sa lugar na to, ha, exclusive. Eh, bakit ka nga ba dito nagtitinda ng balot sa exclusive na subdivision? Marami naman po akong suki dito, ma'am, eh. Baka pag natikman niyo rin po tong balot ko, hanap-hanapin niyo po to. Hoy, ano ka, boyfriend ko kasi hahanap-hanapin ko? Ma'am, balot po pinag-uusapan, hindi po boyfriend mo. Eh, na nga, kinukumpara ko yung balot mo sa boyfriend ko. Siyempre, hahanap-hanapin ko yung balot itlog ng boyfriend ko kasi sa balot mong dugyot na binugok. Tsaka ikaw ha, saan ka ba probinsya galing? Umuwi ka lang sa inyo kasi sigurado ako wala kang permit. Oh, hanapan kita ng permit ngayon, bigay mo sa akin. Ma'am, sorry po pero wala pa po akong permit. Pero nag-a-apply na po ako ng permit, ma'am. Kahit pipitsugi lang tong nilalako ko dito, nag-a-apply pa rin po ako ng permit kahit ganito. So, worth tay. Wala tayong business permit. Pero, kahit wala akong business permit, pupunta din ako sa munisipyo ngayon. At meron din akong kakilala doon na magpa-process agad-agad. 5 minuto lang, tapos na. Kasi alam mo, kung bakit 5 minutes lang, tapos na yung pag-process, aabutan ko lang naman ng pera. Ganun naman ang mga tao ngayon. Pera lang ang hanap. Naku ma'am, nakakaawa naman po yung iba na walang pera kung ganun. Mas mauuna ka pa sa kanila. Oo, tulad mo, walang pera. Ikaw, pang 100 ka pa. Ma'am, hindi naman siguro tamang proseso yung ginagawa mo, ma'am. Isa pa, pare-pareho lang naman tayo nagninegosyo dito. Dapat sumunod ka sa... Ingay-ingay mo. Walang proseso-proseso sa akin. Gusto ko mabilisan. At isa pa, doon, meron akong kakilala. Kaya nga mabibigyan ako agad ng permit eh. Ikaw, sinong backer mo doon? Sinong mga kakilala mong taga-gobyerno? Wala. Ma'am, meron po ako kakilala doon. O sino? Yung mama ko po, mayor po. Hoy! Ano ba? Nagpapatawa ka ba? Ha? Hindi po, seryoso ma'am, mayor yung mama ko doon. Pero hindi naman po ako abusado sa posisyon ng mama ko. Sumusunod pa rin po ako sa protocol ng pag-process ng business permit po. Ay, dami mong alam. Ikaw? Ha? Anak ka ng mayor? Bakit natitinda ka ng balot? Hoy! Nanaginip ka ba? Maaga pa, oh. Alam mo ikaw, ha? Gumising ka na sa katotohanan. Walang ganon. Anak ng mayor, pipiliing magtinda ng balot? Wala naman masama sa pagbebenta po ng balot, ma'am. Kahit paanong posisyon mo, kung marangal naman yung trabaho mo, pwede ka namang magbenta kahit ano, basta hindi ka lang mapapasama. Ang galing. Sige, magdahilan ka pa. Bubunutin ko yung ngipin mo na di ka na makasagot sa akin. Masasagot pa rin naman po kita, ma'am, kaso wala lang Tumahimik ka. Sorry po. Pag ikaw, umalis ka sa harap ko. Kakainis ka. May katawag ako. Sige po. Alis. Iwanan po kita. Umalis ka, sabi. Hello, sir. Pasensya na. Okay, on the way. Ay, naku, Eden. Ay, nako naman. Ang ganda-ganda naman itong aking friendly. Siyempre naman. Pero alam ko na pag nandyan ka, naku, datong na naman yan. Maano na naman business mo. Ito na nga. Yung negosyo ko ngayon,
buy and sell, mga sasakyan. Smuggled! Bibigo talaga. Naku, ang sarap talaga sa kali ng nguso mo. Eh, ano ka ba eh? Pero ang mahalaga, malaki kita niyan. So, alam mo na. Ano natin yan? Ano nga ba nangyari dun sa pulburo na business mo? Eh, ayun na nga. Eh, muntik na akong makahuli. Kaya nga, sinara ko agad eh. Paano ba naman itong tanga-tanga tong mga trabahante ko dun sa bakery ng pulburon? Ito naman, sayang naman ang effort ko doon. Ang nilagay ko pa naman doon is bakery shop. Pero totoo, pulburon. My God! Kaya nga eh, mabuti na lang, nagkataon na wala ako dun nung nag-raid yung mga pulis. Diyos ko po! Ito na nga, ito na. Maiba na yung sige. ano natin. Ito na nga, kailangan ko ng business permit dito sa bago kong negosyo. Ano ka ba mga ganyan? Ako nung bahala dyan. Pero syempre, alam mo na yan. Alam mo na. Under the table mo na. Ay, ito naman, bibigyan naman kita ng 200K. 200,000 para sa effort, lahat ng gagawin ko para mapalusot lahat ng pera mo. Ay, hindi, ayoko. Ito naman, masyado naman to. Wala na akong kikitain kung mas marami pa yung bibigay ko sa'yo. Hoy. Pag hindi kita binigyan ng business permit, wala nang mawawalan ng pera. So ano, mamili ka. Magkaka-business permit ka, maliligwak yung negosyo mo. O sige na, 500K. Malaki kinikita ng mga sasakyan. Eh baka nga wala pa yung hinihingi ko sa tutubuin mo. 1.2 million. Ha? Sobra naman yun. Ano sobra, hoy? Ang dami mo ng business na pinalampas ko, na ginawa ko ng paraan. Maliit lang hinihingi ko. Siya. Ito na, tamang-tama lang tong nasa maleta. Mabuti lang binalikan ko sa sasakyan. Oh, ito na, bilisan mo. Baka may makakita na. Bilisan mo yung apot. Ano ba yung, ano mo? Ang ikli naman. Excuse me po kasi pinapasok na po ako eh. Hoy, teka lang. Ba't ka pumasok agad? Hindi pa kami tapos sa transaction namin. Ba't ka pa pumapasok bigla-bigla? Eh, paano po kasi pinapasok na po kasi ako. Mukhang masyadong natagalan na po ata yung transaction yun. Isa pa, Hoy, etong transaction na to, napaka-importante kesa sa pagkuha mo ng business permit dahil sa balot na yan. ma'am, kaso ano po yung maleta na yan? Ay, CCTV ka ba? Tanong ng tanong? Eh, mukhang may ginagawa naman po kayong masama. Eh, bakit sa ilalim pa talaga Ay, ng nako. lamesa dinadaan? Manahimik ka kasi dito, kung hindi mo alam, bawal dito yung nag-order ng kung ano-ano. Kaya under the table yung ginawa namin. Baka masita pa siya, mga bag yun. Tsaka pwede ba? Hoy, anong pinunta mo dito? Di ba business permit? Yes po. Oh. Nag-apply po ako Ay, di ng magkapakilamera kung gusto magkaroon ng business permit. Tsaka, alam dahil sa pag-ugaling mo yan, baka hindi pa kita bigyan ng business permit. Ano ba yung inaano mo? Ano ba yung dala mo? Balot lang po, pero sabi ng mama ko na mayor, magkuha daw po ako ng business permit. Isa pa, maliit lang naman tong balot nilalako ko sa ngayon. Kaso, baka makatulong din na kapag kumuha ko ng business permit, mas ma-expand ko pa tong balot ko. Ano sabi mo? Balot? Business permit? Mama mo, mayor? Uy, mama mo! Manahimik ka nga. Alam mo kayong mga mahirap, lalo ka na. Itsura mo na yun, pang mahirap talaga eh. Imagine, binibenta mo balot? Alam mo kayong mga mahirap, wala kayong lugar dito sa munisipyo. Kaya pwede ba, umalis ka na at dalhin mo yung balot mo. Ano hindi ka gumaya dito sa kaibigan kong to? Tingnan mo, anong business niya? Ang hinihingi niya business permit? Mga kotse, sasakyan! Diba? Tsaka, sige, pwede naman kita bigyan ng business permit. Pero kailangan mo ng additional 500,000. Ma'am, hindi naman po tama yung ginagawa nyo na hihingan nyo pa ako ng additional fee. Parang labag na kayo sa batas niyan, ma'am. Ibang usapan na po yan. Alam mo, ito kanina, sigaw na sigaw ng balot, may kausap akong client, nainis ako, tapos ayun nga, pinagmamalaki niya na anak siya ng mayor. Eh di kung wala kang 500,000, kung totoong may mama kang mayor, eh di doon ka humingi para magkaroon ka ng business permit. Tanga nito. Eh, hindi naman po kailangang ipagpangalandakan ko na yung mama ko, mayor. Eh, Ano yung ginawa mo kanina? Oh, sinabi mo sa akin, sinabi ko lang po yun. Kasi gusto kong malaman nyo na yung pagkukuha ng business permit na yan, may mga proseso. Eh, hindi naman po natin kailangang mag-shortcut yan. Isa pa. Pwede ba manahimik ka na? Ang dami mong sinasabi eh. Kung wala kang 500,000, pwede ka nang umalis. Pwede ba? Kasi hindi pa kami tapos ng usapan namin eh. Alis! Go! Alis na! Titingin ka pa eh! Oh, sigurado kang 1.2 to Ay nako, kahit pumunta ka pa to sa CR, i-count mo yan lahat. Sure ako, no? O sige, dahil dyan, marami naman na tayo naging transaction. Hindi ko na bibilangin.
At yung hiningi mo business permit, ako nang bahala doon, wag kang mag-alala. Within 3 days, may pa-process ko na yun. Akala ko ba ngayon agad? Sige na nga, gagawa ko ng paraan. Bibilisan ko lang. Siguro mga bago magsarado itong munisipyo, mabibigay ka ng business permit. Doon tayo magkita mamaya sa malapit na coffee shop dito, ha? Doon ko kukunin. Sige. Sige na, Siguraduhin mo, ha? Oo na. Ang laki ng binigay ko sa'yo. Ako i-priority Oo. mo. Sige na. Bye! Ba yun? Tawag-tawag. Hello? Hello, Eden! Ano ba ang tagal mo? Kanina pa ako dito sa coffee shop. Nakailang tasa na ako ng kape? Kasi may problema tayo. Ano na naman? Kasi si Mayor, lahat ng nagpasa na aplikante sa business permit, gusto makita, gusto makausap. Teka nga lang. Bakit ganyan yung mayor nyo ngayon? Dati naman, pirma ng pirma lang siya, di ba? Yun na nga ang pinagtataka ko. Hindi naman siya ganito dati. Ako kinakabahan nga ako Baka mamaya, nakarating kay Mayor. Hoy, babae ka. Kumalma ka dyan. Di ba binigyan kita ng 1.2 million? Bakit hindi mo bigyan ng parte? Para naman pumirma na lang, di ba? Ano ka ba naman, Eden? Ang bobo mo naman. Tingin mo papayag yun ng suhol? Pwede papayag yun ng under the table? Kaya nga siguro nagpapapunta dito na lahat ng... Lalo ka na pinapapunta ka niya. Ikaw ang pinakagusto niya makausap. Hoy, tumigil ka. Ikaw yung bobo. Kung ako lang yung gusto niyang papuntahin para makilala niya ako, di ibig sabihin, gusto niya lang ng pera. Kaya bigyan mo na dyan. Gumawa ka ng paraan. Basta pumunta ka dito, ngayon na. Ngayon na ha, bilisan mo. Nako, kinakabahan ako dyan sa na to. Okay, pupunta na ako. Bye. Madam Mayor, bakit ba pinapunta niyo ako dito? Hindi niyo na lang yan pirmahan. Kailangan ko yung business permit para ma-deal ko na yung unit na ihahatid ko mamaya sa client ko. Hindi ko nga mapirmahan Bakit naman? Parang duda ako dito sa mga papeles na to. Ma'am naman, ngayon pa kayo magdududa. Nakailang business permit na ako dito. Pinipirmahan niyo naman agad. Bakit ngayon ganyan kayo? Parang hindi kasi legal, mukhang smuggled. Hay, smuggled agad? Pag ganyan? Porket malaki yung negosyo na i-open ko, pirmahan nyo na lang. Magkano ba yung gusto nyo? 10 million? Okay na. Ibibigay ko sa inyo kahit pagkatao nyo, bibilhin ko. Hindi ako tumatanggap ng ganyang suhol. Dito sa opisina ko, kailangan legalidad lahat. Ma'am naman, legal naman yung lahat Ano ba kulang dyan? Ibig sabihin noon, ang gumagawa ng business permit mo si Ma'am Kat, si Miss Kat. Teka lang. Sinong sabi sa'yo? Hindi ka sure? Tinatanong nga kita. Oo, siya. Kasi busy ako busy person. Alam mo na, businesswoman ako. So, kailangan may mag-asikaso ng mga ganyang bagay para sa akin. Miss Kat, Yes, Mayor. eto bang ina-apply nito para sa business permit? Chinek mong mabuti. Yes, of course naman. Si Mayor naman Kaya nga lumapit ako sa kanya kasi alam ko magaling siya sa mga ganyan. Chinek mong mabuti. Oo, Mayor. Opo. Chinek ko. Magkano naman ang nailagay sa'yo dito? Ha? Ano nailagay? Kasi 1.2 po. Hoy! 0.2! Kaya pala medyo mabigat. 1.2. Kailan mo pa ginagawa to, Miss Kat? Ma'am, siya kasi, ayoko naman talaga. Gusto ko nga malinis yung reputasyon ko, yung trabaho ko. Kaso siya yung kulit niya, pinipilit niya ako. Ayoko nga po sana. Mayor, let me explain. Pinipilit ko siya, pero naman, siya din mapilit. Kung magkano yung gusto kong ibigay, gusto niya dagdagan pa. O kaya nagkaroon siya ng 1.2 million ngayon. O, wag niyo isisi lahat sa kanya. Hindi po totoo yun. Alam mo naman na hindi ikaw kung lumapit sa akin, kinukulit mo ako, sabi ko nga ayoko nga ng pera, kahit piso ayoko tanggapin, bigla niyo na lang iniwan yung pera. Kaya nga Hoy, babae ka, huwag kang magmalinis. Hindi yan totoo. Alam niyo naman dito sa gobyerno, di ba? May mga ganyan talaga pasikot-sikot na mga pa-shortcut. Kaya, I take advantage kasi tinanggap naman niya yung perang bibigay ko sa kanya. Alam mo, kaya ganito nangyayari sa bansa natin Ganyan. Hindi mawala yung mga ganyang bagay, mga under the table na yan. Alam mo bang yung bagay na yan, hindi pwede kong itolerate dito? teka nga lang, Mayor, paano niyo po ba nalaman? Oo nga, sino ba yung bibig na madulas yung dila? Sinabi ng anak ko, natural, may malasakit sa akin yon. Ibet! Nakita nyo na? Yes po, ma'am. Kung hindi sinabi ng anak ko, kung hindi kayo nahuli ng anak ko, lusot yung mga anomalyang ginagawa nyo. Siguro, Miss Kat, ganyan ang trabaho mo. Ay, ma'am. Anak niyo ba yan? Sure po ba kayo? Ba't hindi kayo magkamukha? Siguro katulong niyo yan, Anak ko yan.
Patatlo sa anak ko. Bakit? Anong problema mo? Ma'am, hindi naman. Anak niyo ba talaga yan? Bukod sa tama nga, di daw magkamukha. Tsaka, ang pangit niya, ma'am. Mayor, mukha siyang katulong. Mukha siyang baboy. Ano ba yung pinagsasabi nyo? Isa pa, ma. At saka itong sikat, ma. Nangihingi na extra fee. 500,000. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ka lang kay Miss Eden gumagawa ng ganyan. Talagang trabaho mo na yan. Ibig sabihin, marami ka ng taong ginawa ng ganyan. Oo, kita mo na. O, siya may kasalanan talaga. O, at saka, pirmahan mo na yan. Pwede ba? Huwag niyong laitin ang anak ko ng ganyan. Kung ganyan man ang pag-iitsura niya, lahat ng anak ko independent. Hindi nakatatak sa utak nila na anak sila ng mayor. Bumubuhay sila at nagsasakripisyo. Para sa sariling buhay nila. Mayor, parang sobra mo na yung pagka-independent nila. Balot talaga yung ititinda. Pwede namang iba yung itinda, di ba? Na hindi nakakaya, hindi nasusunog yung balat. Ano problema mo sa magtitinda ng balot? Nabubuhay sila ng kanila, nagbabanat sila ng buto. Pinapakita nila na sila ay maging isang magandang example sa mga kabataan. Marunong silang magtrabaho. Ano sasabihin mong nakakahiya sa magbabalot? Mas nakakahiya yung trabaho mo, Miss Eden. Mas nakakahiya yung trabaho mo, Miss Kat. Mayor, kasi paulit-ulit siya, anak ako ni Mayor, kaya sinubukan ko lang naman talaga kung anak ba siya, kung may 500,000 ba siya, hindi ko naman alam nito itong anak mo pala. Ikaw, Kat, alam mo, hindi porkit mama ko mayor, kailangan ko nang sumandal sa kanya. Kailangan niyo ako i-priority sa mga pila na yan. Hindi ganon. Tsaka ikaw, Kat, government employee ka. Dapat ikaw yung nagpapakita ng tamang proseso sa pagpaprocess ng mga government papers na yan. Anong pinapakita mo? Isa ka pa? Masyado mong ina-advantage yung kahinaan ng babaeng to na alam mo naman mukhang pera. Oy, ang dami mo nang sinabi, ha? Tama na. Ma'am, pirmahan mo na kasi kailangan ko ng business permit na. Huwag na natin pahabain itong usapang to, no? Pinasa ko na sa NBI itong case na to, no? Antayin nyo na lang yung supina nyo for investigation. Ma'am naman, bakit pa umabot tayo sa NBI? Pwede naman natin pag-usapan. Magkano ba talaga gusto mo? O, 20 million. Kagaya ng sinabi ko, Miss Eden, huwag mo na akong suhulan. Baka dagdagan pa yung kaso mo. Ma'am, hindi naman ako kriminal. Bakit ako kakasuhan? Hindi naman ako nanakit ng mga tao, di ba? Nagtatrabaho lang Pero ako. smuggled pa rin tong dala mo. Kagaya ng sinabi ko, huwag na pahabain tong usapan na to. Sige na, may mga pulis sa labas. Kanina pa kayo naantay. Ibet, pakisamahan mo sila pababa. Sige po nga. Wow! Mayor! Beautiful! Don't touch me. Ano nga, maglako na tayo. Kakainis naman eh, pag na ako. Tingnan mo nga naman, anak ng kabayo naman talaga. Tingnan mo naman na nakasalubong natin. Hay nako, speaking of the devil, ikaw talaga pinag-uusapan namin. At ito na nga, anak ka talaga ng demonyo kasi lumabas ka. Ikaw, tutuhugin kita, gagawin kitang lechon eh. Bakit ako sinisisi niyo sa mga kalagayan niyo? Tagagawan niyo yan eh. Kami talaga, kung walang nagsumbong, di ba? Hindi kami makakaganito. Hindi ako Ipokrita ka, ginamit yung kapangyarihan ng nanay mo para makulong kami. Hindi ako nagsumbong sa nanay ko. Kung anong nakikita niyo sa akin ngayon, sarili ko tong sikap, wala akong sinasandalang mayor na mama. Kayo, puro kayo mga under the table, yung nalalaman ng utak niyo. Ayan, ano nangyari sa inyo? Masyado kayo mapanlamang. E di sana, kung gusto mo lang ng pera doon, binigyan ka namin. Hindi yung aabot pa sa makulong kami ng ilang taon. Hindi ko kailangan ng perang marumi para umasenso ko. Yan ang gawin niyo sa buhay niyo. O, ngayon, yung pera siguro namin, no, na-freeze yung account ko nang dahil sa nanay mo. Siguro yung mga pera ko doon, kinuha na ng nanay mo, kaya nakapundar ka ng kung Hoy, ano. hoy! Balik mo yung pera ko. Hoy, yung bibig mo ha! Huwag masyadong yung tabas ng dila mo. Yung nanay ko hindi ganyan kasama ang ugali katulad niyo. Aba, masama daw ugali natin, Kat. O, Alam mo, pag bumalik na ulit yung account namin, pag hindi na frozen, uupang ka talaga namin eh. Pero ngayon, huwag muna tayong magyabang. Wala Kahit i-defrost niyo pa yung account niyo, wala kayong magagawa. di yun manok para i-defrost, tanga. Tara na nga. Bye-bye! Oink, oink! Sumanong ugali na itong dalawa talaga.